kami magaduol na sabya sa imong balaan nga presensya. Yes, nagapaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Nga din, magatuon kami sa imong pulong. Tungod kay mao kini ang importante nga butang nga gikinahanglan sa among kalag. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, nga magaliok sa tagsa-tag sa namo mga kinabuhi. Gamitan imong alagad sa iyanong nga paagi. Tudloy ang imong mga kanakan. Pinagi sa imong kaluoy ug plano alang kanila. Ug salamat nga ikaw gyud ang masintro bisan man sa amo ang pagsimba kanimo karon. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Kaya magaling ko ng tanan. Yes, dito sa gikanta ni Maymay, usahay din masabtan sa tao ang pagkamaayo sa Diyos. O usahay ang atong mga kalisod, ang atong mga pagsulay. Dito ta na focus. Ang mga kalisod, pagsulay, mga testing sa atong mga kinabuhi. Pero just remember nga ang Diyos maayo gid siya. Ang ihang pagka-Diyos sa atong kinabuhi, dili siya dependent kung kinsa kita. Dili siya dependent kung butan ka o dili ka maayo. Wala. Dili gyud mausap ang kinahiya sa Dios sa atong kinabuhi. Kung gipakasama pa nato ang Dios nato sa tao, aw kana delikado, no? Kaya ang tao kuan manggod, ibalo mo tas tao. Naata ng flaws, naata ng mga kahugawan sa tao. Maong ganina nga dili gyud nato kaya, dili gyud nato makayanan ang espirituhanong gubat kung musaligta sa tawharon natong puso. Dili gyud. So, ang tanan, iyan gyud sa Diyos. Na siya'y, una, maayos siya sa tuwa. Ikaduhan, na siya'y maayong plano sa atong kinabuhi. Matugigab na ni Maymay, no? Bisan man gani ang katong mga bulak, atong nakita, ginapatubo sa Diyos. O kita usab, ginapatubo punta sa Diyos sa insaktong panahon. Little by little, nag-uswag ka, uswag. Sumalapas pagtudlo ni Glinda, murag lisod ang spiritual maturity. Pero tama na itong iyang gisulti nga matagkaroon mo niya, magkinabuhi lang kang spiritual. Then, kasi spiritual maturity, wala nagpasabot nga dili na tayo makasala. No? Makasala pag kita. Pero ang nakalindot lang sa spiritual matured, dili siya mo pabiling. Once nga makabantay siya nga dili siya in fellowship, balik din siya. So, nato yung mga gigamit ng mga example sa available people ganina. Usa na niya ito si Elijah. Di ba labit ng Elijah? Yes. Wala na yung laing makita natin sa Biblia nga Bible character nga kung ang Diyos magsulti mo sunod. Si Elijah lang yun. Based on pag kung sa isulti sa Ginoo, musunod ko si Elijah, patuon siya widow. Ganun dito maging sa widow nga lisod man. Ato siya. Bisag kung sa'y gina-order sa Ginoo sa iya nga, tuwan, ato yun siya. Na panahon nga, ang magpakaon niya, uwak. Unique, no? Uwak. Kabalo mo uwak nga langgaw? Kana itong? May panahon nga
ang magpakaon niya, anghel, katong nag-self-pity na siya. Dito basta-basta, no? Kung imong hunaw-naon, sa dihang gipagukod na siya ni Jezebel, dito na-karnal si Elijah dito, no? Grabe pagka-karnal niya. Nagpalabi ang iyang kahadlok. Grabe ang iyang kahadlok. Dagan-dagan din siya. Kailang ito pang mile sa iyang ginataguan para makatago lang siya sa langob sa Hurim. Takbugin siya. Kunya, samtang dito na siya, naghinuglog siya nga, makasala ni ko ini, dili ko pareha sa akong amahan. Murag ikumpara na niya yung kaugalingon, no? Nya, mas mayo pa daw, mamatay na lang siya. Grabe gino, ang iyang pagka-espirituhanon, ni kambya gyud nga tos pagka dili espirituhanon. Grabe ang decline niya, no? Gitawag ba na sa spiritual giant. Pero from spiritual giant, bagsak yun siya dito. Pero tanawa kung sa gibuhat sa Diyos sa iyaha. Gikastigo ba siya? Wala oy. Sa dihang nagaingon na siya nga, patyan na lang kung Ginoo. Now, just remember nga, ang grasya sa Diyos, mas labaw pa sa atong mga sala. Kung dili na ito masabtan ang grasya sa Diyos, murag iparihan na to siya sa tao. Nga dili siya yung anak. Bisa kung magkasala ta, dili siya mo yung nga, patyon ta kahagay, magkasasala ka dayon. No. Ang grasya sa Diyos, lawong kayo. Nindot kayo. Grabe ka, kung imong mga panahon, di mo ma-fathom, di mo matukib ang gugma sa Diyos. Magkasasala di atong tanan. No? Tanawa kung saan hita mo kang Elijah. Sa diyang, mingo na siya, patya na lang ko. Uy, ignanin siya, arise. Tindog. Kaya napakailay yung lagaw. Gihatan siya pagkaon sa anghel. Kita niyo yung grasya sa Diyos. Nag-self-pity na to ha. Nag-carnal na to ha. Minimum pagkatanaw ng iyang kinabuhi, grabe na na-devastate ang iyang spiritual life. Muna, kita, kung atong pagkatanaw, ayaw kahadlok na ay panahon makasalata. Pero ang grasya sa Diyos, mas law pa sa atong mga sala. Mo ganyan ang bayaran niya dito sa cross. No? Bisag unsaon pa ni Elijah ang iyang kinabuhi, ang grasya sa Diyos, grabe ang pag-uban-uban kang Elijah. Wala man gibuhian siya sa Diyos. Kung dili pa mayo ang atong Diyos, wala na to si Elijah. Pag-iugpat siya na lang ko, bisag hangin lang ko sa Ginoo. Humana si Elijah, pero mali itong kanta o katong last nga gisulti ni Linda, no? Nga ang Diyos yun, no? Dili siya mutawag sa mga qualifies yung tao. Gihimo niya ang mga tinawag nga ma-qualify. Kamo, no? Kita, basi una-una mo din nga dili mo qualify ng mga lagad sa Diyos. Ayaw ka na, kaya ang Diyos, himuon ka ganyang qualify. Himuon ka ganyang ang ngayon. Pero mo lagi na, ang atong pagpangalagad, just remember ha, dili pinagi sa atong power. Dili sa atong power. Kung magsalig mong butas itong power, baksak mong kita. Katong kang David, example to, wapo to nga kahintang ni David, no? Kang David, nagin siya pagsalig sa Diyos. Wala siya nagsalig sa iyang puso.
Dili man to iyang kusog niyang gisaligan. Once na naman mo kay pagsalig sa Diyos, na kay power. Mabitaw kung ano na ka, kung may nampuon ka, kung kanunay kang nag-aampo, kasi once nga nag-aampo ka, nagpasabot nga, kung sabot-sabot, na kay pagtuo. Once nga nag-aampo ka, powerful ka. Matingala ka nga, ang usa ka butang nga bukat, mahimong gaan, ang usa ka butang nga murag imposible sa imuha, mahimong posible, o matingala ka nga ma-relax ka. Kay, once nga na kay pagtuo, na power. Huwag mo lang atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na, nagkinabuhi tas pagtuo. Sumala pa sa 2 Corinthians 7:5. We live by faith. 2 Corinthians 5:7. We live by faith, not by sight. Nagkinabuhi ka sa pagtuo. Kung nagkinabuhi ka sa pagtuo, matingala ka. Kaya ni mong lupad-luparan ang problema sa kalibutan. Kaya yun. Kaya ni mong lupad-luparan ang mga problema sa kalibutan. Nga naman, naa ka sa divine dynasty. Naa ka sa divine palace. Naa ka sa divine power. Naa ka sa feeling of the Holy Spirit. And you are in fellowship with God. Muna nga makayanan ni mo. Para sa imo mga pagsulay o kirani. Para sa imo kining butangan ni itugyan ra nako ni diha sa Ginoo. Once nga itugyan nimo sa kamot sa Ginoo, that means powerful ka kay. Powerful ba ang pulong sa Dios? Kung sa gingon dinhi sa 12 nga ginabasa. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Powerful siya. Mo-penetrate siya. Bisan man sa asa nga sulod sa imong lawas. Division sa imong soul and spirit, sudlo niya. O dito makita nimo nga bisag weak ka, kay weak man gid ang tao, may kang powerful. Sa diyang ang word of God nasa imong kalap. Yes, salamat niya na mga experience na to sa atong kinabuhi. Daghantag mga experience. Kasi ikso normal, ang experience ini, butag ni. Pero karon hinahinay na kita. With God, nothing is impossible. Kapila ni mapakong, kaya di na makakita siyang lakwan. Napagalang kagong siyang agtang, okay, di kakita. Pero karon, hinahinay nagbuka ang ihang mata. Sauna di sa kasimba kay di magkatuod sa simbahan. Karon katuod na, kita na. Ni hinahinay nagbuka niyang mata. Natay mga pagsulay. Lisod ba yan, no? Lisod. Kung nata sa kahimtang matong itudlo ni Glinda ganina, lisod, usay mamali ang atong focus. Mamali atong focus. Kung dili ta nagkinabuhi nga spiritual, mamali gid atong focus. Actually, ang solusyon magid sa tanan is spirituality. Mabito nang wala pa ko na humani ng spirituality gyud sa tinuod lang. Ambot, mabutan pa siguro ng mga 3 months. Connected pa ni tanan sa spirituality ang akong ginatudlo. Nga naman, kinahanglan masabtan din na ito kung saan ito kinabuhi ng spiritual. Kinahanglan din masabtan na ito kung saan pag kinabuhi ng spiritual. Kasi kung spiritual ka, there is power. Kuwan ka, himsog ka, ligon ka, digdong ka, kunya, relax ka. So, sa imong pagkinabuhi, powerful yun ka. Di man siguro yung nga powerful nga magbuhat kag magic, pero sa sulod sa imong kinabuhi, naigahong nga din makayanan yun din mo, bisan man ang unsa ng mga circumstances kinabuhi. No? So, inana ang atong kinabuhi, no? Ay mga pagsulay.
So, kadali, ako sa lihupon ng kuwan. Now, by this time, wala ko. Disturb ba ko? Okay. By this time, atong kadyot i-run through kining principles of grace. Gikan sa definition of sa principle of grace. Hinapon lagi, di ko kabalo ang asang style ini, kini no? Tama ba? Ha? Ay, excellent. Huwag mo kong mag-order o tag-hinapon ng computer eh. Hinapon man yung abot. Niya ang current kini. Ha? Sigurado mo? So, definition and introduction of grace, no? Kinahanglan masabtan gid nato ni siya, no? Kaya hantod nga dili nato masabtan ang grasya, di nato masabtan ang spirituality, no? So grace is all that God is free to do for mankind on the basis of the saving work of Christ on the cross. Morning una niyang definition, no? So, moni ang pagkagawas nun sa Diyos nga nagabuhat siya sa tanang utang ngadto sa tanang katawhan, pinaagi, no, o nagkabasi sa iyang makaluwas nga buhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Kaya ang kaluwasan buhat mo gid ni Kristo Jesus, di naman gid buhat na to. Mo nang gitawag na to grasya. Nabito yung mga tao nga maningkamot sila para maluwas, di mo gina sila maluwas. Kadili man paningkamot sa tao ang kaluwasan. Ang kaluwasan is buhat sa Diyos. And then, ang imong pagkabuhaton, imo lang pagkadawaton. Imong pagkatuhan. Munang grasya sa Diyos. Walay involved ang buhat sa tao. Di ka dapat mabuhat. Kaya kung maguna-una gani kang mamubuhat ka sa gamay, daw dili na siya grasya. Dili na grasya. Ug madisgrasya na putana, no? Purely ang kaluwasan gasa sa Diyos. Now, B. Grace is the plan and the policy of God for bestowing His unmerited love and favor on sinful humanity. Makasasala kita. Pero, mo ni ang policy sa Diyos, ang policy sa Diyos, mo ang grasya. O grasya gid ang iyang plano alang kanatong tanan. Wa man gid untay maluwas kung walay grasya. Apan tungod sa grasya sa Diyos, nakakaplag kita kaluwasan. Pinagi siya ang buhat dito sa cross, no? So mo ni policy sa Diyos for bestowing His unmerited love and favor on sinful humanity. Ang gugma sa Diyos daw gid kayo. Ang gitawag nato pagkamaayo sa Diyos, laom gid kayo alang kanato. Busa kinahanglan masabtan nato ang kalawom sa grasya sa Diyos. Dili siya pareha sa tao. Nga bisan pag magkasasala kita, kuan gyud. Siguro kung kamo naapa nitong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, especially during those time when Hitler gipangpatay niya ang almost 8 million ka mga Hudiyo. 8 million ka mga Hudiyo. Siguro humingo na mo nga patyan na si Hitler, Ginoo. O siguro, Ginoo,
Napatay na kung Hitler kay bad na kay siya. Pero wala man ipatay si Hitler. Yes, later namatay si Hitler. Si Stalin. Grabe to si Stalin sa Russia. Gipang himulbulan niya ang mga tao. Kaya ba mo sa himulbol? Atong hatagan o ilustrasyon ang manok. Kung ang manok himulbulan nga buhi, unsay usabot na gitorture. Iyang himulbulan ang mga tao parang musunod yun sa iya. Kutob sa dili musunod niya, patay yun. Pero wala man ipatay si Hitler during that time. No? Si Mao Zedong. Sa gubat sa China, pila ka millions ng mga Chinese ang nangamatay during the revolution. The Chinese Revolution. Millions yung mga tao na gubat mong gisa kami ng patay niya. Di patay pa si Mao Zedong dayon. Grabe ang grasya sa Diyos. Ang grasya sa Diyos, naghulat pa alang kanimo nga makaduol ka kadto kaniya. Gahapon ako kung naka-istorya si Brother Willie, wala man sila karon kay organg katong duha ang service nila, murag nag-rescue. Kaya trabaho lagi, rescuer man sa mga trucking. Ang iyang igsoon, butan ka ito. Mo'y nagpangalagad sa Diyos. Siya daw ang buwang. Katong dakong tao diri, no? Siya mong pag-isulti nga, siya daw ang badungon. Karon, namatay ang iyang manggod. Bingon siya na. Namatay, kami naman. Pagdinan siya ni pastor ng dati. Siya, Brad Billy, katong imong manghod, okay ra to siya nga namatay. Kay luwas man to siya. Ikaw, klaro kang luwas. Siya di pa ko sigurado. Umuna nga nilito pa ang ikuha. Kay gitaghan pa kang tsansa sa Diyos. Katong imong igsoon, okay na to siya. So, ang mga barong-badong nga tao, ginahatagan pa tsansa sa Diyos. Napay tsansa. Kinsa man ang mga tao din ang nag-iisip ninyo nga dautan kayo. Aslay tsansa. Ang grasya sa Diyos, nagulat pa sa ilaha. Pero kung na yun ang panahon, negative na yun, nakalak na yun, ay yes, ang panahon nga, kuhaon na yun sila. Pero, mamalagi kay ang grasya sa Diyos, grace before judgment man God. Dili man siya mo pahamtang o hukom, hagtod nga dili sa mulataw ang iyang grasya. Ipakita sa niya sa imuha ang grasya until such time nga nasabtan na gini mo ang grasya, pero kung gahi kagyog ulo, dinha na ang judgment. Muna nga pag-abot dito sa judgment, wala yung makapanglipas dito Wala, no? So grace is God's policy to deal with all mankind. Timani gina, ang pulisiya sa Diyos, grasya Diyos. Kita, dili patag grasyoso. Kaya usahay, mo dominar patag tao, mo mandar patag tao, mo hari-hari pata. Pero ang Diyos mo maghari-hari sa tuwa. Gitagaan ka kagawasan, freedom. Kung gusto kang kaluwasan, tuhi si Kristo Jesus. Kung di mo ka gusto kaluwasan, napot si mo nga. Freedom ang Ginoo. Pero ang grasya naguna before ang judgment. So grace is God's policy, no? To deal with all mankind. Mo ginihang policy. Mo bitaw nang alang ka na to, dapat masabtan yun na to ng doctrine of privacy. Dapat ma-impart gina sa itong una ang doctrine of privacy. Naman sa man ang doctrine of privacy? Nga magkinabuhi ka ingon nga pare nga to si Ginoo. Buti pasabot, ikaw mismo ayuso nimo ang imuhang pagpakig fellowship kauban sa Diyos.
Ayaw pang lantaw sa uban. Wala kay katungod nga manglantaw sa kinabuhi sa uban. Ayuso nimo ang imong spiritual life. Ayuso nimo ang imong pagpakig-fellowship sa Diyos. Kung na-out ba ka, balik dayon. Kung na-carnal ba ka, balik sa spirituality. Filled with the Holy Spirit. Pinagis pa gamit sa 1 John 1:9. Kaya kagustuhan sa Diyos na magkinabuhi ka kanunay sa pagpakig-fellowship ngadto kaniya. Muna'y kabubuton sa Diyos. So, sa diyang ma-experience nimo ang pagkinabuhi nga in fellowship with God, nindot na imong kinabuhi. Dahil sa dawano nimo pagkinabuhi, dili ikaw ang buok na dominant. Pinagi sa doctrine sa imong kalag, doktrina sa imong kalag, plus the feeling of the Holy Spirit, siya ang nagaugmad sa imong kinabuhi nga ang pulong sa Dios nga imong nasabtan i-aplika nimo sa imong daw-daw pagkinabuhi. So guided ka by the doctrine in your soul and the power of the Holy Spirit nga nag-control sa imong soul. So, munang spirituality. Munang sa atong kinabuhi, wala kita'y katungod nga mo ayos sa kinabuhi sa uban. Wala. Ayos ang imong kinabuhi. Kung ayos ka sa kinabuhi sa uban, nagpasabot nga ikaw mo una. Ayos sunon sa imong. Ayos bunon sa imong kinabuhi. Kaya ang doctrine of privacy, nagatudlo gid sa tuwa nga dapat dili gid ka maghilabot dito sa uban. Ang principle number 1 sa the Royal Family Honor Code. Ang number 1 principle is unsa? Respect the privacy of others. Do not judge, do not slander, do not malign, do not gossip, do not judge. Wala kay katungod niya na. Kung naana sa imong kinabuhi, nagpasabot, napay problem ang atong spiritual life. Mo nang what the hell kanay, no? O kung sa may gibuhat niya, siya ang manubag sa Diyos. Ako ang manubag sa Diyos. Sa simbahan, ginatudlo at pulong sa Diyos. No? So muna yung grace precedes before judgment. Muna yung mga bersikulo, no? Ephesians 1:7, 2:8 and 9, Titus 3:5, Leviticus salvation, John 1:29, 3:16, 1 Peter 1:18 to 19. Kini nagisgot ni nga ang kaluwasan, wala gyoy lihok o trabaho sa katao para maluwas ka. Ang trabaho na nakaluwas din ang trabaho din ng Kristo sa cross. Now, there is some mga principles of grace. Principles or axioms of grace. Importante ni siya, no? Just remember, God is perfect. Therefore, His plan is perfect. Ibalong na, no? Nga ang Diyos, perfect. Huwag man kita makita ang lama sa Diyos. Pupusa ang iyang plano, perfect. Huwag din siya plano nga dili insakto o dili mayo sa atong kinabuhi. Insakto din na siya. Now, a perfect plan can originate only from a perfect God. No, mani. Kay hingpit man ang iyang plano, kini nag-originate lang yun. Gikan sa hingpit ng Diyos. Nindot di kayo iyang plano sa kalibutan. Siguro ang inyong una-una, chaos naman, pastor, o chaos naman kaya ng kalibutan na ni. Oh? Pero, God has a perfect plan. Na siya'y katuyuan o purpose nining tanan. Kung anong ginatugutan niya kini. So, a perfect plan can originate only from a perfect God.
Number 3, if imperfect man can do anything meritorious na paminawa, kaysa ang tao yunani manggod. If imperfect man can do anything meritorious, kung ang tao, imperfect man ang tao, kung makabuhat man ang tao mabutang na meritorious, then God's plan is no longer perfect. Dili na pwede nga ang plano sa Diyos na imong perfect kay na contaminate na, nasagulan na o imperfection sa tao. So wala yung ikasagol ang tao with regards to the grace of God. Grace which excludes human merit, protects the perfection of God's plan. So ito pa, ang Christian yan, wala ilabot ang tawhanong merito. Laong-laong ba yung merito ba? No? Murag dili kita dapat maghuna-huna nga natay na buhat para sa Diyos. Kaya wala kong gitay na buhat. Wala kong gitay na himo. No? Wala na buhat ang tao. Grace which excludes human merit. Ganong excludes man niya human merit protects the perfections of God's plan. Dili niya pwede nga haluan o buhat na to kay ang iyang perfect plan maguba. Ang iyang perfect plan makontaminate. Ang buhat lang yun sa Diyos mo ihigpit. Mabito na sa salvation, dili gyud dapat buhata sa gulang og buhat sa tao. Nabayga tudlo no nga maningkamot pag-ayo mubuhat, mulahutay, antod sa katapusan parang maluwas. Na may katudloan na, no? So, contamination. Nawang Diyos dili gustong contamination. Now, kung magahiskutag mga magtotoo na paminaw kay para na ni sa tuwa. Kung maghiskutag magtotoo na ang pagpangalagad sa Diyos, ang Christian service is purely the work of God. Ginawag ko masabtan yun no? Kaya basig ma-misinterpret na dire. No? Kinahanglan ba yung application, pero kinahanglan masabtan na ito ni siya dire. No? Nga, sa din na himo na kang usap ka magtotoo, dili accepted ang human effort sa Christian service. Dili madawat human good ang labas niya na. Mo nang kinahanglan nga kita kanunay mag-stay in fellowship with God. Kitong gitawag na to filled with the Holy Spirit or plero spirituality. Kasi spirituality o fellowship with God, di gina pwedeng magbuwag. When you are spiritual, you are in fellowship with God. When you are in fellowship with God, you are spiritual. You are filled with the Holy Spirit. So, mo lang gina siyang pamagi nga makaproduce kita og Christian work. Mo lang ang pamagi nga makapangalagad ka sa Dios. Ug ang kanang pagpangalagad tuhod ka na siya sa doktrina sa imong kalag o sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod nimo. Wala yato din ha. Dili pwede nga sagulan og ato. Kay once nga sagulan gani gato, contaminated na ang grasya sa Diyos. Just remember nga, ang grace of God is perfect. Wala kay dapat ikadugang. Kung matut pa ni Pastor Henry, dili ko makalimot ining word nga encapsulated. Naman ko tayo grace pipe na nga illustration. No? Di na lang mapakita ang grace pipe illustration. O ganang gitawag nga grace pipe illustration din ha, wag bisan unsa nga makasagol din ha. Iyahalang gina siya sa Diyos. Ang mabito na nga, sa atong pagpangalagad, dapat kanunay kitang filled with the Holy Spirit. Or else, failure ka sa atong Christian way of life. Mo gina, spirituality ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kung di na ito masabtan ng spirituality, mura lang tag ka ng ugong mga lata nga nagtingog-tingog ta nga wala dahil siya pulos.
Wala tayong malunggan nga word. Dili na ito masabtan kung saan atong kinabuhi. No? So, importante na. So, grace, ibalik din, no? Grace excludes human merit. Wala, ha? Yan, Pastor, so man akong pag-abot sa simbahan kung di ko mamusog. Nakabot ka sa simbahan, tungod kay nay doktrina ang imong kalag. Ang doktrina sa imong kalag, nagtudlo sa imong nga karon magtuon ko sa pulong sa Dios. Plus the power of the Holy Spirit, nag-decide ka nga muanhi ka sa simbahan. Morning imong application. Sa Word of God, may imong nasabtan niya sa imong kalag. Ug mo na gitawag mo spirituality, mo na spiritual production. No? So grace excludes human merit. Human ability. Human ability. Nagkalimutan siya sa Ginoo. Basta musalig ka sa Diyos, natin power. Musalig ka sa imuha, imang kusog, abilidad, wala. Pilita. Magkabalaka, magkita sa bugas lang, no? Di ba, no? Magkabalaka ganita sa panodan lang, sa tuition sa itong mga bata. Kung wala nyo kay ligon o ligdo nga pagtuog, pagsalig sa Diyos, magkabalaka ka, bisan sa gamay kain butang. Gamay kain butang, pwede mong kabalakan. Pero kung nakait pagtuo, pagsalig sa Diyos, powerful ka. Mabito ng matod pa ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Wala siya yung through me, kundi through Christ who strengthens me. Tanong mo mabuhat sa mga Bible character. Tungkol man silang pagka-spiritual, hindi naman tungkol sa ilang pagkatawanon. Katungkang Moses, ang perspective ni Moses, kuhan yun. Ang personal sense of destiny ni Moses, perting lauma. Dili kalibutanon. Kundi langit nun, o espirituanon. Suwan niya gipili ang kalibutan. Kasi di naman kung magsugod ang imong kinabuhi doon. Pag abot mo sa personal sense of destiny, mao kinay mo birani mo, no? Mao kinay mo dala nimo ngadto sa espiritualong paghantong. Mudala nimo dito sa spiritual adulthood. Now, nganong mudala nimo dito sa spiritual adulthood? Tungod kay once nga na kasi ang imong panglantaw sa kinabuhi kanang word nga personal sense of destiny na nakay kaugalingon nimo nga tumong ba. Correct na iba. Insakto na ibang tumong sa kinabuhi ba nga, kinahanglan mo grow yun ko. Kinahanglan mo hamtong yun ko. Mao mo kunay basihanan yun, nganong nga muadto ka sa spiritual adulthood. Nganong nga muadto ka sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, nga na sa spiritual maturity. No, kanunay nato nagibalik ang tulo. So, dapat magiging objective kayo. Ang imong destiny, ayaw kalimti na tong langit kay sigurado na to. Klaro na tong destination mo sa langit, no? Kaluwasan, klaro na to. Ang katong gitawag na to rewards, yes. Morning imong panglantaw karon sa personal sense of destiny nimo, kung ang imong panglantaw nausab na gyud gikan sa pagkakalibutannon ngadto sa gitawag na to pagkalangit no, pagka-Diyos no, mo na magkapasakan nimo. Matingala ka na tinuod diay nga gihigugman na nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Ako po ng subject, pwedeng nasa po ng subject no. So grace excludes human merit, human ability, and human good. Walay labot ng tulo. Human merit, human ability, kani imong mga strategy, imong paningkamot, imong kusog, walay labot sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios dili mahaluan. Human good. Bisag kung sa panimo kamayo, walay labot ka na siya. Ang madawat lang yun sa Dios,
ang divine God. Naunsa man ang divine God? When you are spiritual. Spirituality rin ginayang iskutan din. Meaning, niyaning orasa, siguro nag-rebound ka gikan sa alas 9 o hangtod karon, limpyo ka sa tubangan sa Diyos, in fellowship with God ka, filled ka sa Holy Spirit. Mao gina, maguban ng tulo. So, filled ka sa Holy Spirit, mo nang gitawag na ito spirituality. So, sa dihang naglingkod ka din ha, muna ang nadawat sa Diyos. Muna ang nadawat sa Diyos. Now, nganong nadawat mga sa Diyos? Pagsugod pa lang daan, pag-rebound pa lang nimudaan, pagkalimpyo pa lang nimudaan, sa tanan ni mong mga sala, sa diyang in fellowship with God ka, sa diyang filled ka sa Holy Spirit, yes, sa imong pagkapuno sa palang Espiritu, ang Diyos naman, nakita na daan, ang iyong sa Diyos, patingin na siya. Sa mata sa Diyos, nagsimba na kasi, madawat na siya katubangan to, katong nasin mong kalag. Siguro, pagka maglingkod din na, pero nanasin mong kalag, na limpyo ka. Padulong pa ka sa simbahan, limpyo na ka. So, ang Diyos, nagtanaw sa mo, nagbiyahe pa ka, padulong pa ka sa simbahan, ang Diyos, nahimaya na sa imong kinabuhi. How much more pa nga na naminaw na kaspulong sa Diyos? Okay, so human works cannot accomplish the plan of God. Walay trabaho sa tao nga maka-accomplish sa plano sa Diyos. Ang ato resulta lang ni siya, no? Ang atong pagbuhat, resulta lang ni siya sa atong pagka-espirituhanan. So, spiritual gini siya tanan. So, human virtue always falls short of God's absolute standards. Now, sa mga giskutan nga human virtue, usay magkinabuhi ka nga Diyos nun. Usay magkinabuhi ka nga, para sa imuha nga, nag-exert ka effort nga, mayo ka sa tubangan sa Diyos. Dili pinagi niya na. Human virtue always falls short of God's absolute standards. Bisang pag nagkinabuhi ka nga murag tarong, dili lang sa virtues, kundi morality, wala gihapon. Dili makapasar, dili kaabot sa standard sa Diyos. Kaya dili man mo iyang, just remember, ug unsa ang iyang gihatag sa tuwa, mao lang gyud ang madawat niya. Mao lang gihatagan ta niya og gahom. So human good, when assumed to be man's approach to God, expresses arrogance. Amo na ni karon. Human good, when assumed to be man's approach to God, expresses arrogance. Kung ang atong mayong gawi, mayong buhat, mo itong pamagi nga, kini malipay ang Diyos nako kay maayo gud kay ko ni bisan kinsa. Bisan kinsay mo doon nako, di ko manghilabot. Bisan kinsay mo doon nako, di ko mangaway, di ko magkasip. Kini mahimay ang Diyos, kini malipay ang Diyos. No. Just remember, dili pinasikad sa tawhanon nga kaayo nga madawat ta sa Diyos. Madawat sa Diyos ang atong buhat sa diyang spiritual ta. So, once nga spiritual ka, walay ato diha. No? Buhat na tanan sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Manang dili ta makapanghambog sa unsa, no? Ako, grasyar man sa Ginoo nga nganong naabot ko diri sa pulpito. Wa magyud ko magdahom pud nini. Kung wa magdahom si Brindo, ako pud ko magdahom. Labonan ako magdahom ni Dong. Kini nga akong mga igsoon, kay bulo man niyo kung sa itong akong bisyo sa una. Ngayon niabot mo ko sa pulpito. Ngayon, Biblia naman niya akong gibitbit, no? So, kitang tanan, wala ta magdahom kung ganong na imunaanin ta. Pero naituyo ang Diyos, ang katuyuan sa Diyos nga magkinabuhi ka ng espirituhanon.
magkinabuhi ka nga naggalakaw, kauban ng Diyos, nagkinabuhi ka nga in fellowship with God, mo ginang plano sa Diyos atong kinabuhi. Yes, tama itong ingon ni Glinda na ganina, nga kung tanaw na to ang maximum spiritual maturity, maglisod ka buton. Pero, one day at a time man lang ta. Kung i-reduce pa ganin na to sa lowest term, pwede pa na to 1 hour at a time. Kaya say, one day, bukat na no? 1 hour. Kung di pa kaya ang 1 hour, i-reduce pa. 1 minute at a time. Karoon ng minuto, sunod ng minuto na po. Ano lang. Kung makaya na ni mo, ay, pataas-taasan na mo gamay, 1 hour na. Nga di ka ma-distract sa mga human viewpoint. Just remember, tanang butang nga wala ka lang bigitan ang spiritual is human. Nabas yung pastor na nang sa mga yan. Matindi, human. Sorry, pero sa mga viewpoint. Kaya TikTok, saya pagamay na. Hindi mo yung ipakita sa tibok kalibutan. Human viewpoint man na. Kung sa diya, kung kamiyuhanin mo o ka ng mga espirituhan ng utang, either one verse, padala ninyo, mas nindot na. So, daghang mga utang human viewpoint, nga dili kayo nabantayan sa mga magtotoo sa atong panahon karon. Malipat lagi hapon ka ba? Human viewpoint na dahil ko. Yeah, nagugol lang akong time dito sa human viewpoint. Okay, din nila sa tataman, dili na ito ma-absorb ang uban kaya mura sa kaya insakto na. So, at least nasabta na ito ang grace definition o ang principles sa grasya. I just do hope nga atong nakuha ang prinsipyo yun sa grasya, no? Ang kaluwasan, buhat sa Diyos, ang pagpangalagad, iya sa Diyos. Walay ato. Kay once nga musulti na gitag, tungod na ako manggod, wala na. Pildi na tana. Kanang murag haut kahit na, murag kita ang, ikutan na to, kita ang mas haut kaysa uban, kita ang mas bright nga sa uban, kita ang mas mayo nga sa uban, wala na iba na siya. Ang grasya sa Diyos, moray na kalihok sa atong kinabuhi. Ang production na to, it is because of the grace of God nga iyang gisulod sa atong kinabuhi. Nga naay Christian's integrity nga nagkinabuhi sa atong kalag. Nga Christian's integrity sa atong kalag, mo'y migawas. Huwag mo na nag-function ta, ingon nga tinuod nga mga Kristohanon. Okay, so mag-aampo ta. Ngayon na sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, nini nga tagnas kabuntagon. Kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdayag, paghimaya ng kanimo. Bisa man sa panahon nga gihatagan ni kanamo, ngayon kami nagkakatigong, nagatuon sa imong pulong, nga din ang imong pulong ay pinag-importante sa among mga kalag. Mao ang kalanon sa among mga kalag. Mao ang naghatag og giya sa among mga kalag. Naghatag og kadaugan sa among pagkinabuhi. Salamat sa imong grasya o ang tanan ng mga pagdayeg, pagpasalamat. Akong ginatugyan nga nakanimo, pinagila mo sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen.